Usap-usapan ngayon na naging pahayag ni Sian Lim sa hiwalayan nila ng ex-girlfriend nitong si Kim Chu. Ito ang kauna-unahang beses na magsasalita si Sian tungkol sa nangyari sa kanila ni Kim. Pag-amin nito, nakatanggap daw siya at ang pamilya niya ng threat mula sa mga sumusuporta sa aktres. Dahil sa takot nito para sa kaligtasan ng kanyang pamilya, nakiusap umano siya kay Kim 2 linggo matapos silang maghiwalay na kung pwede umano gumawa sila ng kumpirmasyon na wala na sila. Ngunit ayon noon kay Kim ay hindi pa umano tamang oras para maglabas sila ng public statement sa kanilang hiwalayan. Kaya naman nanahimik na lamang umano si Sian kahit na nakakatanggap na ito ng pagbabanta dahil lamang sa breakup umano nila ni Kim. Marinding binabulaanan ni Sian ang balitang siya umano ang nakipaghiwalay sa aktres. Ayon dito, wala umanong katotohanan. Hindi daw niya alam kung bakit may mga maling impormasyon na naglalabasan magmula na maghiwalay sila. It was a wonderful 12 years. It wasn't a toxic relationship. So when it happened, we assured each other that we would be. We are on good terms and we're gonna be happy for each other. I know it's painful, especially for the people who supported us for 12 years. Pero hindi naman namin ito ginusto. Kaya nga siya tumagal ng 12 years is because we work on the relationship. Pinagtatanggol namin ang isa't isa. We were there for each other. Wala pong pagkukulang. It's just that life happens. Nangyari po yung nangyari. So masakit din po yun para sa amin. I think they should accept and let's just all move on with our lives. There's no truth to it, okay? It's very absurd. I did not. It's not possible. Di ako yung nag-initiate ng breakup. Nakaka-stress lang kasi 90% of the time naman parang hindi naman siya accurate, so no truth to it. What's true is that I called Kim. We parted ways, then noong mga panahon na yon, may mga lumalabas na balita. Ito na po yung nakakatanggap nanay ko ng threats. If I may give an example, there was an instant na may sinabi sila na parang sana mamatay na daw yung lola ko. They even brought up her cancer. And this is from a supporter that turned into a family that we know. It has gotten way out of hand doon sa 2 weeks. So I had to give her a call. This was around November. I was actually begging Kim that we should release a statement that we have gone on our separate ways. On good terms, walang sigawan, of course may iyakan like normal human beings, but walang masamang tinapay. Walang masamang anything, but it was getting out of hand. I asked her to, and I actually was begging for both of us to release a statement, but during that call, she declined. She said, in time. I guess that in time was December before Christmas. Hindi ko alam kung bakit yun ang na-decide nila and why nila ako pinagbigyan. But I was glad we got to release both statements. Again, wala naman pong masamang tinapay. Pilit lang po kaming pinag-away. I guess kung sino man. Dahil sa mga naging pahayag ni Sian Lim ay maraming tila hindi nagustuhan ang naging desisyon ni Kim na ilihim sa publiko ang kanilang breakup. Lalo pat alam naman na daw ng aktres na nakakatanggap na ng pagbabanta ang pamilya ni Sian dahil sa kanya. Sana daw ay mas inunan ni Kim ang kapakanan ng pamilya ni Sian. Ang problema kasi alam ni Kim na inaatake ng pamilya ng ex niya tapos siya, business pa din iniisip niya. Sana inisip niya din kalagayan ng pamilya ng isa, kung totoo. Paawa pa siya sa showtime tapos siya naman pala nakipag-break. Kaya pala tahimik din siya while yung isa kawawa sa bashing. In that case, sana she didn't add fuel to the fire na lang. Wala nang iyak-iyak sa showtime to make people hate Sian even more and just be professional since alam niyang mas mababash yung isa and hindi pa siya pwede magsalita. Instead, she made everyone see her as the victim na iniwanan. Tapos siya din nakipag-break. Pero wait muna, wag muna sabihin. Everything was on her terms while Sian had nothing. Pag nagsalita siya, sabihan talak ng talak. Pag si Kim, okay lang?